good news po para sa mga pasahero ng LRT. May libreng sakay ang LRT2 ngayong araw. Bahagi yan ng pakikiisa nila sa anibersaryo ng National Human Rights Consciousness Week. Si Bernard Ferrer sa detalye. Live, Bernard. Yes, Audrey, tama ka dyan. May handog nga na libreng sakay ang pamunuan ng Light Rail Transit Authority sa mga pasahero ng LRT Line 2 ngayong Martes. Bahagi ito ng pakikiisa ng LRTA sa ika-76 na anibersaryo ng Universal Declaration of Human Rights at National Human Rights Consciousness Week. Ito ay may temang Our Rights, Our Future, Right Now na nagpapakita ng patuloy na kahalagaan ng karapatang pantao sa paghubog ng isang makatarungan at makataong mundo. Sa abiso ng LRTA, maaaring ma-avail ang libreng sakay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Muli itong magpapatuloy mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ikinatuwa naman ito ng ilang estudyante lalo't malaki ang matitipid nila ngayon sa pamasahe. Laking tulong na rin po kasi tipid sa pamasahe. Magkano yung matitipid mo ngayon? Legarda po, mga 28 kasi kada isang sakay. Para din sa ilan sa aking nakausap, mahalaga na aktibo ang pamahalaan sa pagtutok sa karapatang pantao ng bawat mamamayan sa bansa. Siyempre po, mahalaga po yun since nagbabayad po tayo ng buwis. So for me po, normal lang din naman po yun na may care po sa atin yung government. Dagdag pa ng LRTA, hangad nila na maihatid ang mga pasahero ng ligtas at maginhawa sa destinasyon na bahagi ng kanilang karapatang pantao. Audrey, may pag-ambo na dito sa bahagi ng Marcos Highway sa mga oras na ito. At sa lagay naman ng trapiko, mabilis pa ang takbo ng mga sasakyan sa bahagi ng Marcos Highway. Yung partikular, yung papunta ng Antipolo, pero sa kabilang bahagi, yung mga papunta naman ng Quezon City ay may bahagyan ng pagbagal, yung takbo ng mga sasakyan. Paalala naman sa ating mga motorista ngayong Martes, bawal ang mga plaka na nagtatapos sa numerong 3 at 4 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Balik sa iyo, Jan, Audrey. Maraming salamat, Bernard Ferrer.